Matagal na rin simula nung nawala ka. Tanggap ko nang wala ka na. Pero ang sakit ng pagkamatay mo ay nandito pa rin sa puso ko. Kaya kung nasaan ka man ngayon, sana gabayan mo pa rin ako. Ikaw ang naging inspirasyon ko mabuhay nung kapiling pa kita. Sa pag-alis mo, nahirapan at nasaktan ako. Pero kailangan kong magpatuloy tulad ng pangako ko sa iyo. Paalam at maraming salamat sa iyo. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Sorry, pero aaminin ko na, susobra ako sa 10 minutes sa pananalitang ito. Gusto kong ipakilala sa inyo si Stephen, 15 years ago. At kung tatanungin natin siya kung anong gusto niya maging paglaki, ang sasabihin niya, gusto kong maging doktor. At tulad ng mga bata, tulad ng ibang bata, ang sasabihin niya ring rason ay dahil gusto kong makatulong sa iba. O kaya gusto kong makatulong sa mga may sakit. Dala-dala niya ang pangarap na ito dahil nakakita rin siya ng mga kamag-anak, tito, tita, pinsan na nasa medical field at na-inspire siya na magdoktor din. Sabi rin ng tatay niya sa kanya, malaki daw ang sahod sa pagiging doktor. Kaya lang, habang lumalaki siya at mag-elementary siya, napapansin niya na ang pinapadala ng tatay niyang OFW buwan-buwan ay hindi na sumasapat sa kanilang pang-araw-araw. Pumapasok siya sa eskwela nang hindi nag-aalmusal, sira-sira ang sapatos at gusot-gusot ang polo. Napapansin niya na ang notebook niya noong grade 2 ay mula lang sa pinagtagpi-tagping tira-tirang ng notebook niya noong grade 1. Lumaki siya na para sa kanya hindi na posible ang maging isang doktor. I had to let it go. Kailangan kong bitawan ang pangarap kong maging isang doktor. Dahil sa tagal at haba, sa mahal ng presyo ng med school, feeling ko hindi ko aabutin. So I had to let it go. Elementary, nasanay na akong mamatayan ng pangarap. Siyempre, tulad nating lahat, nag-glow up siya. Kasi Stephen, almost 2 years ago, rather. At nung junior high school siya, kung tatanungin natin siya, anong gusto mong maging paglaki mo? Ang isasagot niya, ay, di ko alam eh. Dahil simula nung ni-let go niya, ang pangarap niya maging isang doktor, naging pabago-bago yung pangarap niya. Ginusto niya maging scientist, maging teacher, maging kung ano man. Hanggang sa mag-senior high school siya, mag-moving up, at kailangan niya ng pumili na strand sa senior high school. Nahirapan siya dahil anong papasukin niya bilang isang taong undecided, isang taong walang pangarap. Doon niya sinimulang buuin ang pangarap na maging isang accountant. Maging isang CPA lawyer pa. Bakit? Kasi malaki din ang sahod doon. Mukha din sa pera eh. Anyway, bilang isang senior high school din, nasimulan ko ng pangarapin ang makapasok sa UP. Dahil syempre sa prestige niya, at gusto-gusto ko naman na talagang mag-aral sa UP bata pa lang. Dahil ito na rin yung parang nakita ko sa balita, sa social media na magandang school para sa mga bata, sa ating lahat. Nag-aral siyang mabuti para sa inaasam-asam niyang matayog na pangarap. Graduate siya ng with highest honors sa kanyang munting high school sa Pulilan, Bulacan. At pinagsumikapan niya na abutin yung mga pangarap niya sa kung saan man niya kayang pumunta. Nag-apply siya sa 4 na universidad. 3 doon, apat doon, actually lahat doon, ang prior course niya ay BS Accountancy, at 3 doon nakapasok siya sa UST, sa PSU, at sa PUP. Pero alam ko na hindi pa yun ang hinihintay ko. At nang dumating ang resulta na pinakahihintay ko, hindi ako nakapasa.
nakakuha ako ng thank you na kulay green. Ibig sabihin, ipiwas ako. Pero syempre, dahil matibay ang matibay ang pangarap natin, pinagsumikapan ko pa rin. Kada DPWAS run, in-apply ko pa rin yung BAA na BAA. Kasi di ko natanda kung ilang runs ko in-apply siya. Pero paulit-ulit ko lang siya, pinipilit ko talaga na kung kasabi nga nila, kung gusto, maraming paraan at kung ayaw, maraming dahilan. Pinilit ko talaga. Until it was, the DPWAS last run na ng applications. At wala nang slots dun sa gusto kong puntahan na kurso. Kaya ako nandito ngayon sa BS Math. So, ayun. Dumating ako sa dilemma kung saan kailangan kong mamili between my dream course and my dream school. Di naman ito unique. Common naman ito sa marami. Marami na rin nalagay sa posisyon na ganito. Kailangan mamili kung sa dream course ba o sa dream school. Pero ang ewan ko rin, parang ang naging desisyon ko sa buhay, ituloy yung UP na maging BS Math ako, magpataas ng GWA for a year, then after, lumipat sa BAA, mag-shift. Kaso, mas lalong bumigat ang pagdesisyon ko nang lumabas ang resulta ng DOST. I am a scholar. Nakapasa ako sa DOST exam, which is, I'm thankful kasi blessing to, imagine 40%, di ba? So, malaking tulong siya sa akin, pero kasi hindi siya accredited sa BAA, sa accountancy. So, kailangan science and tech courses lang. And then, nung nagdidesisyon ako, then lumabas yung resulta na to, paano na? Like, kaya ko bang bitawan yung opportunity na to, itong pera na to, na magpapaaral sa akin dito sa Maynila? So, pinili ko, at the end, pinili ko na palayain na ang pangarap ko maging isang accountant at ituloy ang pagiging isang mathematician. Nawala na siya. Actually, noon, hindi ito naging madali dahil noong una, pinipilit ko pa rin na hindi ko nakukunin yung scholarship. Kaya ko naman, mag-a-apply ako as working student or maghanap pa ako ng ibang scholarships. Pero, ayan na yung pagkakataon. At actually, nung kinausap ko yung mga magulang ko, suportado naman nila ako. Sabi naman nila sa akin kung ano yung gusto kong gawin sa buhay, okay lang sa kanila. Kaso, nung nakausap ko yung tita ko, na which is close din naman sa akin, doon ko na-realize na ang taas-taas ng lipad kong mangarap, pero hindi ko na pala nasasalat ang lubaan. Hindi na ako aware na pribilehiyo pala na i-let go yung slot ko sa scholarship para lang ituloy yung sa UP. Pareho ko naman kailangan. So, ayun, hindi ko na natuloy yung pangarap ko maging isang accountant. I had to let it go again. Now, ang lungkot-lungkot ng kwento ko, hindi rin naman siya unique, I guess. Marami rin naman taong naka-experience nito. Pero ito yung naging driving factor sa akin para ungkatin yung aking mga pangarap, my dreams. Sabi nila, ang dreams daw ay your cherished ambitions, aspirations, and ideas. Mga pinakatatangi-tangi na ambisyon, lunggati, at mga ideya. Sinonimo sila sa mga salitang fantasy at yearning, pantasya at pinakaasam. Ngunit ano ang mangyayari kung mamatay sila? Kaya ako napaisip sa tanong na, what if your dreams were not meant to come true? Dahil dito sa mundo kung saan sinasabihan tayo na ang mangarap ay libre lang, tulad ng sinabi ng nauna sa akin,
At sinasabi nilang, dreams do come true. What if hindi? Lipunan ang naghihimok sa atin ng mangarap. Ang ating mga pamilya, ang ibang tao, ang simbahan, ang paaralan, sila ang naghihimok sa ating mangarap. At the same time, sila din ang isa sa mga naglalagay ng barriers para matupad natin ito. Your dreams, kapag namatay, ay nagiging dead dreams. Now, your frustrations of letting go a dream is valid. Okay lang na umiyak, you can cry, you can be frustrated, you can be angry at the world, you can insist doing it again, and you can wonder and ask what if. You can also believe that maybe it's not for you. You can be contented. You can grieve. Natutunan ko sa aking karanasan bilang isang mahilig mangarap na tao, okay lang kung hindi ko ito matutupad. Dahil wala na rin naman ako magagawa. At sabi nga, pag ginagaslight natin yung mga sarili natin, sinasabi lang natin na baka hindi para sa atin. Now, I want to present to you a mindset that I earned while making this speech. Your dreams are rooted with yourself. Nagtataka ba kayo na bakit ang pangarap at panaginip sa Ingles ay iisa lang ang salita, dreams? May kaugnayan nito sa ating subconscious mind na umiipon ng mga danas natin bilang mga tao sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kung saan ang parehong pangarap at ating mga panaginip ay mga bagay na hindi pa natin naisa sa katotohanan at hindi pa nangyayari. Ngunit inaasam natin na sana mangyari. Nakaugat ang ating mga pangarap sa ating mga pangangailangan at kagustuhan na iginiit din sa atin ng ating mga karanasan sa sarili at sa lipunan. Bilang halimbawa, ang pangarap kong maging isang doktor o maging isang accountant ay nag-ugat lang din naman sa kagustuhan kong yumaman at magbigay ng magandang kinabukasan para sa aking pamilya. Dahil ang bawat batang Pilipino raw ay lumalaki sa paniniwalang ang responsibilidad nila na iangat ang estado ng buhay ng kanilang mga pamilya. At ganun yung naranasan ko. Hindi man nito pinamukha sa akin ng aking mga pamilya, pero ito yung pinamukha ko sa sarili ko. Tulad ng nasabi ni Gab kanina, na pinipili din naman natin na maging retirement fund o maging tulong para sa ating mga magulang kapag tayo nagtagtagumpay na. Kaya para sa akin, ayos lang. Pero tinitignan ko ito sa, imbes na tanongin natin ang mga pangarap ng bawat isa na what do you want to be when you grow up? Bakit hindi natin tanongin na what kind of person do you want to be when you grow up? Bukod sa yumaman at magkaroon ng maayos na buhay, gusto ko rin manatiling maging mapagmahal. Kaya pinipili ko na, kaya gusto ko na maging doktor para maalagaan ko yung mga tao, maging accountant para, well, kahit naman mga kapitalista, para sa pamilya ko pa rin naman, gusto ko maging mapagmahal para sa kanila. Your dreams becomes your purpose. Kaya your dreams in some ways are alive with you. Ang mga pangarap kong namatay na dahil hindi ko na sila chine-cherish ngayon, hindi ko na inaasam pa o hindi ko na nakikita ang sarili ko dun sa mga pangarap na yon na para sa akin ay patay na. Pero para sa akin, sila ang bumuo sa kung sino man yung nasa harap ninyo ngayon. Iba ang nasa harap nyo ngayon sa Stephen from 15 years ago and sa Stephen from almost 2 years ago. Ang mga alaala at labi ng ating mga pangarap ay nakaugat sa ating pagkatao at hindi na nawawala. We are free to decide upon our dreams. Because hope, it's not a feeling, it's a choice. Your dreams may be dead, but it lies in your life.
Your dreams may be dead, but you can try again. Your dreams may be dead, but it can come back. But your dreams may be dead, but you are very much alive. Bilang panapos sa aking pananalita, nakita ko na 8 out of 10 Filipinos do not have a dream. Paano kaya ang mga bata na mas bata pa sa atin o mga nasa mga laylayan tulad ng sinabi rin ni Gab, paano kaya sila na mga walang mga pangarap pa rin hanggang ngayon? Sa darating na Sabado at Linggo, magtitake ng UPCAT 2025 ang mga bata na susunod sa atin. Ito, from 2024, 14,000 out of 100,000 ang makakapasok lamang sa UP. 15%. I don't want na gamitin yung percentage, kaya sabihin natin 85,000 na mga bata ang mawawalan ng pangarap. 85,000 ang hindi mabibigyan ng pagkakataon na makapasok sa UP. At katulad ko, yung 15,000 na yon, baka hindi pa nga sila sure sa kurso na kukunin nila. Baka may mga i-let go na rin silang mga dreams along the way. Filipinos are not dreaming for the grandest things. Ang gusto lang nila ay espasyo kung saan matutupad nila ang mga pangarap nila. Kaya naman, sa patuloy na paghimok ng lipunan sa ating mga mangarap at sa patuloy nitong paghadlang sa atin ng mangarap, your frustrations of letting go a dream is valid, and that dreams are rooted in yourself. Your dreams in some ways are alive with you. Pangarap ko ang isang mundong totoong malaya ang mangarap, pero that's for another what if. Your dreams may be dead, but you are very much alive, and that makes you free to decide what to do. Maraming salamat sa inyong pakikiramay.